Nung una po, nung hindi pa po ako kaanib sa iglesyang totoo, ang buhay ko po ay talaga pong masasabi kong napakadilim na lumalakad ako sa... Bukod po sa pagkakatoliko po kasi, ang aking pong mga magulang nasasama rin po sa mga kung tinatawag nila ay espiritista. Bali po yung mga espiritista po na yon, may kakayahan daw po silang manggamot ng mga may sakit, magpalayas ng mga nasasapian, mga engkanto, nakakausap ng mga ano-ano espiritu. Sa mura ko pong edad na 12, kung di po ako nagkakamali, o 13, sa bunga po ng aking kamangmangan, napaniwala po ako ng mga ganong paniniwala. Sa tuwing magkakatipon po kasi paggabi, gabi na po kasi namin ginagawa yung pagkakatipon na meron po mga bato ron na ipapatong po namin yung kamay namin doon sa bato. Tapos po meron daw po kami makikita na mga nangangabayo kami, nakikipaglaban. Keso yung may kanya-kanya raw po kami mga anghel, merong Arkanghel Miguel, Miguel Arkanghel, mga kung sino-sino anghel po yung binabanggit nila. Bukod po sa naanyayahan po kami doon, nasama rin po kami kay Brother Mike. Kung alam nyo po yung El Shaddai, dahil po ang nanay ko, bukod po sa pagkakatoliko, umaano rin po yan kay Brother Mike, yung El Shaddai. At sa INC po, naimbitahan na rin po ako dyan sa Iglesia ni Cristong Tao po, na kung tawagin nila yun ay Iglesia ni Manalo. Naimbitahan na rin po ako dyan ng kapatid ko kasi po yung kapatid kong lalaki, nakapag-asawa po yan ng Iglesia ni Cristo. Kaya po kahit ayaw niya pong umanib dyan, napilitan na rin po siya gawa po ng kailangan daw po sa kanila yun na umanib bago makapangasawa ng iglesia. Ngayon po, naimbitahan po ako ng kapatid ko na dumalo. Wala po akong kamalay-malay na kailangan pala ron, may pera kang dala. Dahil pag nag-abuloy ang pala ron, kailangan may bibigay ka. Ngayon po, nangyari, babarya lang po ata yung dala ko nun, wala pa 10 piso. Nung tinapatan na po ako nung diakono po ata yun, nakaputi po eh. Tinapatan niya po ako ng kahon. Pagkahulog ko po nung binigay ko tumunog, kumalansing, napatingin sa akin yung ewan ko, sabi ko, bakit kaya tumingin yun? Nagbigay ako ba? Parang masama ang loob nung nagbigay ako. Kaya sabi ko, hindi na ako tutuloy rito sa susunod. Sabi ko, baka pera lang ako ang rito. Sa born again po, nasama na rin po ako sa born again. May kaibigan po akong born again na nag-anyaya rin po sa akin sa born again. Ganyan po, sa born again, masaya po dyan. May kanta rin po dyan, alive, 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 forevermore. Yan, masaya rin po dyan. Maya-maya po, mag-iiyakan na po yan. Kaya hindi ko rin po nadadamang may dyan may espiritu ng Panginoon. Yun po, yung lolo ko po, doon po ako makapakinig Sa edad ko pong 15 or 16 po, ang lolo ko po bago mawala, nabautismohan po yan. Sa edad niya pong 72. Doon ko po unang narinig si Brad Eli na nangangaral sa TV, pinapakinggan niya sa radyo bago siya matulog. Sabi ko, totoo naman yung sinasabi ni Brad Eli. Sabi ko, wala naman pong tama lahat kasi mababasa ko naman mismo sa Biblia. May Biblia po kasi yung lolo ko. Binabasa ko rin yung binabasa ni Brad Eli. Yun po, sa paglipas ng mga taon, hindi pa rin po ako nagpatuloy sa pakikinig kay Brad Eli. Mas napili ko pa po yung sanlibutan na barkada sa mga, kung masasabi mo, walang tarantado, mga tambay. Yun po, pag kami mga inuman, may mga birthday yan, naanyayahan po ako dyan. Talaga pong, sabi ko, pagka nasosobrahan ako ng inom, minsan nasasagot ko ng pabalang ang magulang ko. Pwede ba? Hindi mo pakialaman yung buhay ko. Nga po, sabi ko, sarili ko, na sa dami ng mga kasalanan ko rin nagawa, mga bisyo, sigarilyo, alak, yan, babae, kasama na rin yan. Minsan, di ako umuwi ng bahay dahil sa pag-aaway namin ng asawa ko kasi gusto ko muna makapag-isip-isip sa mga nagagawa kong kasalanan. Sabi ko, ayoko na muna umuwi. Sabi ko, mag-iisip-isip na muna ako, sabi ko sa sarili ko. Kasi ako na rin mismo, nakukonsensya na ako sa ginagawa ko. Alam ko sa sarili ko, naloloko ko na yung asawa ko Sabi ko, Panginoon, sabi ko, ituro mo po sa akin ang daan, sabi ko, patungo sa kapahingahan po ng aking kaluluwa. Yun po, kinabukasan po, nakasumpong po ako nung sabi ko, sarili ko, saan po kaya may lokal dito banda? Nga po, naituro po sa akin, dito po sa Bagong Bayan, wala po akong atubili.
Nagpunta po agad ako rito, nag-inquire po ako kung kailan magkakadoktrina po. Isang araw po. Tatanong ko lang po sana kung kailan po ang susunod na doktrina ng ang dating daan. Sa darating po na linggo, Lunes, magkakaroon po ng mass indoctrination. Patuloy po ako noon, kahit po hindi po nagtuloy-tuloy yung araw-araw po kasi yun hanggang Biyernes eh. Kahit hindi ko natuloy-tuloy ng Biyernes, partial-partial, Sabado or Linggo, sa awat tulong po ng Panginoon, nakatapos po ng doktrina at nabautismohan po ako diyan po sa may Apalit. Salamat po sa Diyos. Nung ako po nabautismohan at pag-ahon ko po sa tubig, ang sarap po sa pakiramdam. Pakiramdam po talaga po, bagong tao po ako. Yung nasa loob na po ako ng iglesia, talaga naman pong masasabi kong kasama ko po palagi ang Panginoon. Dahil po, dumating po yung time na nagmumotor po ako, binabaybay ko po itong sumulong sa may Robinson pa lang po ako. No? Bigla na lamang po may biglang tumawid na aso. Nabiglaan po na hindi na po ako makakapagpreno. Tuloy-tuloy na po yung takbo ko noon. Ninervous na po ako dahil sa alam ko po talagang babaliktad na ako nung time na yun eh. Kaya sabi ko po sa Panginoon, salamat po Panginoon. Bukod din po ron sa pang-araw-araw namin pangangailangan, hindi po kami pinagkukulang eh. Kasi talagang tama po ang sabi sa Biblia eh. Manalig ka lang sa Kanya, talagang hindi Kanya pagkukulangin talaga eh. Kaya po milyong salamat po sa Diyos talaga. Salamat sa pag-ibig mong wagas, sa mga panganib kami niligtas, itinapik sa Ako po si Crisanto Malyari at ito po ang istorya ng aking pananampalataya. Milyong salamat po sa Diyos.